Muli po inyong lingkod, si Chef Roy. Magandang umaga po. Ngayon po ay 10 a.m. Araw po ng Sabado, June 8. Shout out po sa lahat ng nanonood ng video ito, lalong-lalo na po sa mga pinsan ko dyan sa Bohol, si Abrinico, si Tibor. Kumusta po kayo? Ingatan kayo ng Diyos. Shout out din kay paring Ricky na laging siniway ang video ko. Kasama ko dito sa Dels. Lagi po siyang manonood ng video. Yung pong mga minsan madalas po akong pagka kasi nag-post po ako ng mga salita ng Diyos, ang dumarating po sa akin laging pagbukas ako ng cellphone, mga nagpo-post din ng salita ng Diyos. Palagi po akong nakapanood ng debate, kapwa pastor po na sikat, mga nagka-Amerikana. Natatawa po ako dahil kagabi po pag out ko dito sa Dels sa work, yung lingkod kasalukuyang shift ng Dels. Yun po ay yung Dels po pala, Dels Grills and Restaurant, matatagpuan po dito po sa Ople Road, Bulihan, Malolos, Bulacan. Pag out po kagabi, pag open po ng cellphone, napanood ko po may nagdebate, mga pastor na sikat. Naka-Amerikana yung isa naman nakapulo. Yung pala pagdebate po nila, ini-schedule. Tapos gagamit ng binyo, mag-rent ng binyo. Milyon ang gagastusin. Tapos may kamera na katutok. Pinapalabas yun sa mga channel nila, kung anong channel nila. Ang pinagdebatehan po nila kakatawa. Sabi ng isang pastor na ka-Amerikana, noon daw dakpin si Jesus, hindi raw lahat ng apostol tumakas. Tapos, yung isa naman nakapulo, nagsitakas daw lahat. Biglaban ng isa daw na si Malcolm nga baka tumakas din. Dahil tinagpas yung tainga niya, si Pedro po ang tumagpas. Totoo po yun naman. Mababasa po naman sa Bible. Tapos, ang ginawa ni Jesus, hinipo yung tainga ni Malcolm. Yung po si Malcolm, sundalo. Ay tauhan po ng punong saserdote. Yun po inutusan para hulihin si Jesus. Sundalo kasi tinagpas ni Pedro yung tainga, di natanggal. Tapos hinipot ni Jesus, bumalik sa dati. Kaya sabi naman ng isang pastor na ka-Amerikana, ikaw ba naman pag binagruhan, sundalo ka huhulihin mo pa ba? Ituloy mo pa ba? Di siyempre, tatakas ka rin, kasama ka rin tumakas. Yun po, yun ang pinagdibatehan. Pero po, ganito ang pananaw ng iyong lingkod. Yun po hindi aral. Aral ba yun? Kayo bulay-bulay. So, pwede po mag-comment. Kung nais po mag-comment, magtanong. Sasagutin po na yung lingkod yan. Sa Bible ko po kukunin. Hindi po yung aral, kwento. Ano ngayon kung alam mo sige, mahusay ka. Alam mo na tumakas lahat o alam mo na hindi tumakas. Alam mo katotohanan. So, kwento yan Yung aral, ganito po. Ganito po yung aral, pakinggan natin Sinabi ni Jesus sa aking malagad, ako ang daan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yun ang aral. Kay Jesus tayo sumunod, yung turo ni Jesus. Pamumuhay natin araw-araw. Yun ang mga aral. Yung mga ikapo. Ang ikapo pong tawag pong ikapo pala. Ang ikapo po, ibig sabihin ng ikapo, maningil doon sa mga member ng 10%. Yan ikapo, ikasampung bahagi. Yun ang aral na ngayon, sa panahon ngayon, hindi na uso. Sinabi po doon na yung lingkod sa binasa ko minsan sa pangalawang Korinto na 9:7 na magbigay ng kung maluwag sa kalooban, kasi iniibig ng Diyos ang magbigay ng maluwag sa kalooban. Iniibig ng Diyos ang magbigay ng may kagalakan. So, ang batas ngayon ni Jesus, wala na yung ikapo sa mga member ng church. Hindi man lahat ng pastor na naningil ng 10%. Hindi man lahat ngayon, hindi naman lahat. Pero yung mga ibang pinapayaman sarili. Yung pala pong ikapo na utos ng Diyos kay Moises nung sa mga paring libatika nung araw, magbigay ng ikapo. Yung palang
pagka naipon yung pera, magbigay sa mga dayuhan. Pakainin yung mga byuda. Kasi ang byuda kasi babae yun eh. Walang mahina sa trabaho. Walang kaya magtrabaho yung lalaki. Yun po eh. Maraming pinagamit ng ikapo nung araw, nung panahon ni Moises. Pero ngayon po, sa panahon ni Kristo, lipas na po yun. Mayroon tayong time element sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Yun po ang dapat maunawaan natin, time element. Kaya po, ipinagtaluhan nila, hindi gumagastos ng milyon, hindi naman po aral, kwento. Pero yung mga aral po, yung paano tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, ano ang tamang pagsamba, ano ang tamang relihiyon, sinabi ni Jesus na, sinabi ni Pablo, ganun, yung mga turo nila. Yun po ang, marami pong turo sa Jesus, pero yung mga kwento, na gano'n, kung ilan ang naiwan, ilan ang tumakas, ano ngayon, kung alam mo, sige, harugugin mo, alam, pero hindi mo alam kung pala, na si Jesus pa ang daan, kung ano-anong pinagkakaabalahan natin. Useless po yun. Yung mga kwento, magaling ka doon sa kwento, kasi po, hindi po mahalaga sobrang galing mo sa Biblia. Ang mahalaga, maunawaan mo talaga. Maunawaan mo talaga na si Jesus ang daan. At pag nanalangin tayo sa Diyos, huwag natin kalimutan banggitin ang ating Panginoong Jesus sa huli. Ama, ito po ang aking samot-dalangin, ito po ang aking kahilingan, sa matamis na pangalan lamang ng iyong anak na aming Panginoong Jesus. At siya po ang nag-iisa kong tagapagligtas. Amen. Yun po ang wag po nating kaligtaan, banggitin ang ating Panginoong Hesus. At bago po natin ihiling sa Diyos ang ating kahilingan, hingi po tayo ng tawad. Ama, inaamin ko po sa iyo, Ama, na ulit-ulit po akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking maraming pagkukulang, Ama, dahil ng aking kahinaan. Patawarin po ako, Ama, sa aking mga kasalanan. At tulungan mo akong makaiwas sa pagkakasala. Pagkatapos doon mo ihiling yung kahilingan mo, o magpasalamat ka man, o ano mang ihiling mo sa Diyos, pagkatapos mong humiling ay huwag mong kalimutan banggitin, ito po ang aming kahilingan, Ama, ito po ang aking samot-dalangin sa pangalan lamang ng iyong anak na aming Panginoong Jesus. At siya po ang nag-iisa kong tagapagligtas. At nais ko po, Ama, na maging ilaw siya ng aking buhay sa araw at gabi. Amen. Muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ingatan kayo ng Diyos.